Tara na mga bossing ko, tayo po mga bossing ko yung mag-remedies. Ito naman po mga bossing ko sa pamamagitan ng kalamansi at baking soda. Isang kalamansi lang mga bossing ko, okay na po yan mga bossing. Tapos nilirecommend ako mga bossing ko na gumamit kayo ng toothbrush na hindi masyado matigas. Kasi mga bossing ko na pupudpud din po mga bossing ko yung mismong gums po natin. Kaya minsan nakala nyo may sira pero hindi po yun yung nakikita na yung pinaka-ugat mismo ng ating ngipin mga bossing. Ngayon pa mga bossing, hindi ako expert pero ito ay basis lang sa aking mga pinaggagawa mga bossing ko na okay naman at nakakaputi naman po talaga mga bossing yan. Ngayon pa mga bossing ko, remedies lang po ito mga bossing ko, pang dyan lang sa kusina natin makukuha mga bossing. Ngayon pa mga bossing, dinamihan ko ng baking soda para hindi masyado maasim mga bossing. Ngayon po, haluin lang muna natin itong mabuti mga bossing. Pero syempre, hindi ko na inilis yung buto mga bossing ko. Dahil hindi ko naman din isasama yan mga bossing. Tingnan nyo pa mga bossing. Medyo may pagkamadilaw talaga ang ipin ko dahil sa pag-inom ko mga bossing ko ng paborito kong kape at pag-inom ko rin ng tsaa at kung ano man po yung mga kinakain ninyo mga bossing ko na may kulay, nag-i-stain po yan sa ating pong teeth mga bossing. Kaya mas mainam kahit once a month ay magganto ka mga bossing ko para maalis yung dilaw-dilaw ng ating ipin mga bossing. Kasi minsan mga bossing ko, mas nakakaya naman kapag may kausap ka, tapos minsan nakatingin sila sa teeth mo na napakadilaw mga bossing yan. Kahit papaano, mawawala po yung dilaw ng ipin yan. Pero sabi nila kapag madilaw ang ipin, matibay daw po ang ngipin kapag daw po ganon mga bossing. Pero wag naman masyadong madilaw mga bossing kasi pagka masyado ng madilaw mga bossing ko, minsan yung mga kausap nga po natin mga bossing ko, ay napapatingin sa tit natin. Baka iniisip nila, ay ba't ang dilaw naman ng tit nito? Ayan pa mga bossing. Ngayon pa mga bossing to, ma-share ko lamang dahil ginagawa ko po ito kahit once a month mga bossing ko. Yun nga pa mga bossing ko, nung ako'y magpapalinis ng teeth, ang sabi ng dentist sa akin, ay walang dapat linisin dahil malinis po siya. Wala daw tartar mga bossing, pero parang napaisip ako, parang isang taon na akong hindi nagpapalinis, pero wala. Siguro dahil nga po dito sa baking soda. Nakakatulong po siya para hindi ka magkaroon ng tartar at ganun din po nakakaalis din siya ng bad breath mga bossing. Yan, dahil lalo na tayo nagda-diet po tayo dahil yun nga po mga bossing kay isa rin tayo sa member ng media. Ngayon pa mga bossing kapag nagda-diet ka mga bossing ko, minsan ito rin na nagiging dahilan kung bakit parang bumabaho ang hininga dahil nga po sa gutom ka, yung nasa tiyan mo yung acid pumupunta sa bibig, umaakyat sa ating pong bibig mga bossing. Kaya minsan nabaho nga ang ating hininga, lalo na kung ikaw ay nagda-diet mga bossing. Kaya kailangan meron tayong mga ganitong protection para tsaka mawala din yung mga dumi. Kasi yung mga bakteryang yan din ang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nga po nagkakaroon ka ng bad breath mga bossing. Kaya mas mainam po mga bossing ko, ayan, gumamit tayo nito kahit once a month mga bossing ko at mapapansin nyo mga bossing ko na mawawala po yan yung bad breath at ganoon din nakakaalis din ng baho nga po ng hininga at bukod po dyan nakakaalis nga po ng stain na kulay dilaw sa ating pong teeth mga bossing. Yan, toothbrush nyo rin mga bossing ko yung inyo pong dila at saka yung lalamunan mga bossing.